Di mawala ang ngiti sa labi ni Colton hanggang makapasok sila ng sasakyan. Samantalang siya naman pinipigil ang ngiti. Di niya naman kasi gustong ipahalata na masaya siya sa lakad nila ngayon. Aminin man niya o hindi ay masasabing date nga ito para sa kanila. Naku Denise, ayan ka na naman. Kinikilig ka na naman. Habang nagmamaneho si Colton, huli niya na ang pagsulyap ito sa kanya. Pwede ba, Colton? Itoon mong atensyon mo sa daan, baka mamaya mabangga tayo sa ginagawa mo eh. Pagsita niya rito. Dinig niyang mahinang pagtawa nito at sumunod na lamang sa kanya. Kahit pagtawa ni Colton ang ganda, lalaking lalaki at ang sarap sa pandinig. My God, Denise, pati ba naman pagtawa? Nang makarating sila ng grocery store, agad bumaba sila ni Colton pagkatapos ito mag-park ng sasakyan. At si kinamalas-malasan, muntik pa siyang matapilok. Mabuti na lang nasalo siya na matigas sa braso ni Colton. Shocks! Daig pa nilang nasa isang pelikula. Paano ba naman nagkatitigan pa sila? Kaya yung tuhod niya tuloy bigla na lang nanlambot. Tumikhim siya, umayos ang tayo. Nauna siyang naglakad ang liya gusto na makita nito kung gaano kapula ang pisngi niya. Napapikit siya nang sumagi sa isip niya ang tila ng aakit na labi nito at mata nitong nakakahalina habang nakatingin sa kanya. Relax, Denise. Kumalma ka nga. Kung pwede lang niyang kutusan ng sarili kanina pa niyang ginawa. Ang kaso nga lang baka mapagkamalan pa siyang isang baliw dito. Lalo pat maraming taong namimili. Pam, wait. Bakit pa ba ako iniiwan palagi? Habol ni Colton sa kanya. Ang bagal mo naman kasi. Dahilan niya. Nangunot ang noo niya na mapansin na halos kay Colton lahat nakatingin. Lahat ng kababaihan sa loob ng grocery store. Tila asong naglalaway ang mga ito at tanda nang dapain si Colton. Ano bang oras? Iba talaga ang lakas ng karisma ni Colton. Mapananay, lola at mga bata ay tumitingin. Maski nga yata bading eh. Hindi niya mapigilang matawa na makita ang pagbubungguan ng dalawang babae dahil pareho na kay Colton ang mga tingin nito. Ano ba? Tumingin ka nga sa dinaraanan mo? Galit na sita ng babaeng nakabanggaan nito. Ikaw ang tumingin sa dinaraanan mo. Ganting sita ng isa. Habang nagtatalo ang dalawa, si Colton na may walang pakialam sa paligid. Panay dampot lang nito ng kung ano-ano at saka nilalagay sa cart nila. Napakamot siya sa kilay. Halatang walang alam tungkol sa pamimili si Colton. Tinampal niya ang kamay nito nang dumampot to ng isang brand ng pasta. Tama na Colton, tayo man ang nilagay. Turo niya sa tatlong pasa na nasa cart. Inalas niya rin ang iba, hindi naman nila kailangan sa bahay. Pero ang kumag, dagdagdag na naman. Muli niyang inalis sa mga inilalagay nito. Ako na nga mamimili. Kung ano lang dinadampot mo eh. Tagatula ka na lang ng cart. Okay, boss. Nakasaludo pang sabi ni Colton sa kanya. Ang hirap pala kapag napakayaman ang kasama mong mamili. Dampot lang ng dampot ng kahit na ano. Inabot pa sila ng kalahating oras sa pamimili. Nang matapos si Colton ang naglagay ng lahat ng mga pinamili sa sasakyan. Akala niya didiretso na sila sa pag-uwi pero inhinto ni Colton ang sasakyan sa tapat ng isang restaurant. Saktong pagtunog ng tiyan niya dahil sa gutom. Pagkapasok agad na nag-order si Colton ng pagkain nila. Halos maglaway siya ng pagkaraan ng 15 minuto. Halos na puno ng pagkain ang okupado nilang mesa. Grabe, daig pa ang piyesta. Dahil sa gutom siya, agad nang kumain siya. Napapikit siya dahil masarap ang lahat ng tinikman niya. Natigil siya sa pagsubo na makita na nakatingin sa kanya si Colton habang nakasandal sa kinauupuan nito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Nahihiya niyang tanong. Punong-puno kasi ang loob ng bibig niya. Daig pa niyang di kumain ng isang taon. Baka mamaya isipin pa nito na isa siyang patay gutom. Bakit masama na bang tingnan ka, Pam? May amusement sa mata ni Colton. May sinabi ba akong masama? Ganting tanong niya. Alam ko na maganda ako, Colton, pero huwag mo naman sana ipahalatang patay na patay ka sa akin. Pagbibiro niya at saka sumubo ulit. Halata bang patay na patay ako sa'yo? Ganting biro ni Colton. Muntik niya nang maibuga ang kinakain dahil sa sinabi nito. Di niya alam kung namumula bang mukha niya dahil sa muntik na siyang mabilaukan o dahil sa sinabi nito sa kanya. Sira ulong Colton to. Alam na alam kung paano siya pakikiligin. Pero syempre hindi niya pwedeng ipahalata yun. Tsaka alam naman niya na biro lang nito iyon at walang totoo sa sinasabi nito. Alam mo, mas mabuti pa, kumain ka na lang. Ang daya mo pang sinasabi dyan eh. Wala namang talab sa akin ng mga yan. Ani at saka dumampot ng fried chicken legs. Magsasalita pa sana ito nang isalpak niya sa bibig nito ang chicken legs. Shh! Kain ka na lang, okay? Walang nagawa si Colton kundi ang kumain na lamang din. Pero ramdam niya ang bawat tingin nito sa kanya kahit na hindi niya ito tingnan. Ang init naman kasi ng tingin nito na tila ba nakakapaso. Shit naman, baka naman imagination niya lamang iyon.
Gustong-gusto niya sanang tumingin dito pero baka mamaya makasalubong niya to ng tingin. Sa ganda ba naman ng kulay berdeng mata nito? Sigurado mangayanig na naman ang dibdib niya. Iba pa naman epekto nito sa kanya. Epekto na hanggang ngayon naroon pa rin kahit ilang taon na nakakalipas. Sa bagay, hindi lang naman sa kanya ganoon ang epekto nito. Sigurado siya na sa kahit kaninang babae ganoon ang epekto nito. Kaya wala na nakapagtataka roon. Matapos kumain, napahawak siya sa tiyan na para bang puputok sa sobrang busog. Sumandal siya sa kinaupuan niya at tumingin kay Colton. Isang polo shirt na kulay itim ang suot nito at isang color rust khaki pants. Ang muscles ito sa katawan tila gustong kumawala sa suot. Pwede mong tikman to anytime, Pam? Pilyong sabi ni Colton na mapansin ang titig niya. Umirap siya. Tikman mo mukha mo. Sabi niya at tinawanan lamang nito. Nagpababa muna sila ng kinain bago sila kumain sa restaurant. Napapitlag na maramdaman ang paghawak ni Colton sa kamay niya habang nagmamaneho ito. Ramdaman niya ang init sa kamay nito na gumapang sa kamay niya. Naparanok siya tumingin sa kamay nilang magkasalikop. Naalala niya yung panahon na ganito pa sila. Gusto niyang hilahin ang kamay pero hindi niya magawa. Alam niya na walang ibig sabihin ito ang pagkakahawak sa kanya pero bakit may parte sa puso niya ang umaasa. Tumigil ka nga, Denise. Huwag ka magpakatanga at umaasa na naman. Inila niya ang kamay pero hindi iyon pinakawalan ni Colton. Tumingin siya rito. Ang mga mata nito ay nakatutok sa daan. Sinubukan niya ulit hilahin ang kamay pero hindi pa rin ito pinakawalan ang kamay niya. Bakit pa palagi ka nalang bumibitaw, Pam? Bumibitaw? Naguguluhang nanatili siyang nakatingin dito. Hindi niya ito maintindihan. Hindi mo kailangan bumitaw, Pam. Magtiwala ka. Hindi kita bibitawan simula ngayon. Saglit pang lumingon si Colton sa kanya. Pangako ko yan sa'yo. Nakaramdam siya ng kung anong saya at kirot. Saya dahil nangako ito sa kanya, pero agad ding napawi iyon at napalitan ng kakaibang kirot. Nangyari na rin kasi ito dati. Colton said that they have a bond that no one can break, pero hindi naman iyon totoo, dahil ito mismo ang sumira ng bond na sinasabi nito. Hinayaan niya na hawakan ito ang kamay niya at tumuon sa labas ng bintana. Sinungaling ka naman, Colton? Please stop making promises kung di mo naman kayang tuparin. Pam, hindi mo kailangan mangako sa akin, Colton. We both know kung saan patungo meron tayo ngayon kaya you should stop promising. Kinagat niyang labi para labanan ng pag-iinit ng sulok ng mata. Colton gripped her hand tightly. Ramdam niyang may gusto itong sabihin pero hindi nito muling nagsalita pa. Mabuti na rin siguro na manahimik na lamang ito. Baka kasi hindi na niya mapigilan ang sarili at mapaiyak na lamang. Siguro sa ngayon namnamin na lamang niya mga sandali na kasama pa niya ito. Dahil hindi magtatagal matatapos na ang lahat sa kanila. Tuloy na itong mawawala sa kanya. Dahil sa naisip, tuloy ang tumulong luha niya. Pero agad din niyang pinahid iyon gamit ang isang kamay. Di pa sila tuloy ang naghihiwalay pero sobra na siyang nasasaktan. Paano pa kaya kapag nangyari talaga ang bagay na iyon? Pero mas mabuti na rin yon para sa kanilang dalawa. Makakawala na sila sa kasal na hindi naman talaga dapat nangyari. Wala na ring hadlang para mahalin niya ng tuluyan si Zoren. Tama, Denise. Wala ka dapat isipin kundi si Zoren. Hindi ka pwede magpakatanga sa lalaking walang ginawa kundi ang saktan ka. Tumingin siya sa kamay niya, hawak na mahigpit ni Colton. Sa ngayon, hayaan niyang sariling ganito dahil di rin naman magtatagal matatapos din ang lahat. Makakalaya na siya mula kay Colton. Tumingin siya kay Colton na maramdaman ang pagpisil nito sa kamay niya. Bigla ang paglakas ng kabog ng dibdib niya na magkasalubong ang mata nilang dalawa. Binalik din naman agad nito ang mga mata sa daan pero ang kabog ng dibdib niya hindi nawala. Kalma, Denise. Mawawala din yan. Pagkarating sa bahay, agad nang bumaba siya. Tumulong din siyang magpasok ng mga plastic bag sa loob dahil marami iyon. Nagkatinginan sila ni Colton ang sabay nilang dinampot ang isang plastic bag kaya naman nagkahawakan sila ng kamay. Kung sa mga palabas, common ang ganitong eksena pero para sa kanya, may dating pa rin. Ramdam niya ang kakaibang init. Agad binawi niya ang kamay at tinayaan na ito ang magdala. Dinig niya ang paghinga nito ng malalim. Ang mga mata din ito ay nakitaan niya ng kakaibang emosyon. Pero saglit lamang iyon at nagliding na wala. Sinundan niya ng tingin si Colton at tumalikod na ito sa kanya. Dala ang plastic bag na hawak nila kanina. Tumingala siya at bumuntong hininga. Gusto niyang linisin ang utak niya at alisin ang mga tumatakbong bagay doon tungkol kay Colton. Hindi pwedeng ganito na lang palagi na tumatakbo sa isip niya. Kailangan niya ng pakalmahin ang kaisipan niya. Nang payapa ng isip ay saka siya pumasok ng bahay para sa kasuhin ng mga pinamili nila.
Kailangan niyang abalahin ang sarili para hindi niya na maisip ang lalaki na palagi nilang ginugulo ang utak niya. Agad inasikaso niya ang mga pinamili niya. Gusto mo ng tulong? Muntik pa siyang mapatili na magsalita sa likuran niya si Colton habang hinuhugasan niya ang mga gulay. Hindi ko na kaya to. Nakahawak sa dibdib na sabi niya habang nakatingin na dito. Napansin niya na nakasando na ito ngayon at isang board short. Iniwas niya ang tingin at muling tinoon ng atensyon sa ginagawa. Ramdam niya ang pag-iinit ng mukha niya dahil alam niya nakatingin to sa kanya mula likuran. Bakit pa hindi lang to umupo sa sofa at manood ng TV? Hindi tuloy siya makakilos sa maayos dahil naiilang siya. Pam, tulungan na kita. Anda na nga ba? Bakit ba ang kulit mo? Putol niya agad kay Colton nang hindi ito hinaharap. Dinig niya ang pagbuntong hininga ni Colton. Alam niya nagtataka ito sa inaasta niya pero wala siyang pakialam. Mas mabuti na yung may distansya sa pagitan nilang dalawa. May palagay kasi siyang hindi magiging maganda kung palagi sila magkakadikit tulad kanina. Tama lang ginagawa niya para sa sarili niya dahil hindi niya alam kung gaano kataas na pader ang kaya niyang ilagay sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos niya mag-asikaso, pumasok na siya ng kwarto para magpalit ng damit. Hindi niya tinapunan ng tingin si Colton na alam niyang nagtataka. Mabilis siyang naligo at nagbihis bago nahiga ng kama. Gusto niya na sana lumabas para manood ng TV pero di na lang niya ginawa dahil nararoon si Colton. Di nagtagal tumayo siya at lumabas para uminom ng tubig. Nagulat pa siya dahil nakita niya na umiinom si Colton ng tubig. Muntik na siyang mapanganga na makita ang pag-alon ng lalamunan nito. Daig pa nasa isang commercial ng tubig, ang hatingnan. Agad dinilis niya sa isip ang naisip. Ano ba naman yan, Denise? Iyak ka na naman. Kung may kamay lang ang isip niya, tiyak na nasa bunutan na siya. Nang ibaba ni Colton ang baso, dumako ang tingin nito sa kanya. Gusto man niyang iiwas ang matay huli na dahil nakita na nito na nakatingin siya rito. Kunwari walang pakialam na kumuha siya ng tubig kahit nga ang totoo'y namamawi siya dahil sa nakikita niya kanina lamang. Natigil siya sa pagsali ng tubig sa baso nang mapansing nakatayo lang si Colton malapit sa kanya habang may matiim na tingin ng mga mata nito. Hindi niya gusto ang klase ng tingin na ibinibigay nito. Parang nakakaakit. Wala sa sariling uminom siya ng tubig. Kaya naman nabasa ang damit niya. Mahina siyang napamura. King ina naman. Pam, are you okay? Nag-aano lang lumapit si Colton sa kanya at sinapang mukha niya gamit ang isang kamay. Ayos lang ako. Utal na sambit niya at tila wala sa sarili. Mas lalong namula ang mukha niya dahil nakayako si Colton sa kanya at siya na may nakatingala. Nang ma-realize kung gaano kalapit ang mukha nila sa isa't isa, nagmamadaling lumayo siya at dumistansya rito. Napalinok siya dahil kahit malayo na siya rito, ay nanonood pa rin sa ilong niya ang mabangong hininga nito. Humawak siya sa batok, pilit ng umiti para pagtakpan ang pagkailang. Ayos lang talaga ako, naiinitan lang ng konti, dahilan pa niya. Tumango si Colton sa kanya. Lalakad na sana siya pabalik ng kwarto na magsalita si Colton. Baka gusto mo akong samahang manood ng TV. Huwag kang magkurong sa kwarto kung naiinitan ka. Dahil nakatalikod siya rito, hindi dito nakita kung paano siya napapikit. Ano ngayon ang idadahilan niya? Alang ang sabihin niya na gusto niya na magkulong sa kwarto kasi iniiwasan niya ito at hindi talaga siya naiinitan. Pero syempre hindi niya po pwedeng isatinig iyon. Humarap siya rito na may ngiti sa labi. Alam mo, tama ka. Mainit nga sa kwarto kaya dito na muna ako. Nakita niya kung paano sumire ang ngiti sa labi ni Colton na para bang natuwa sa sagot niya. Kahit bagong ligo siya, pakiramdam niya, naiinitan na naman siya dahil sa hindi nagkakalayo ang distansya nilang dalawa. Nakaupo sila ni Colton sa sofa habang nakaharap sa TV na hindi kalakihan. Imbes sa TV din ang atensyon wala doon, kundi nasa katabi niya. Gustong gusto nang lumingon ng mga mata niya sa katabi, pero todo kurot siya sa sarili para pigilin ang paglingon. Mahirap na baka mahuli pa siya. Ang bango! Kahit di sila magkadikit, amoy niya kung gaano to kabango. Napailing na lamang siya. Hindi talaga niya maluloko ang sarili niya. Kahit anong gawin niyang pag-iwas o pagtanggay sa sarili, alam niya na hindi basta maaalis sa sarili ang pagkabaliw niya rito. Dahil sa hindi niya siya nakatiis, lumingon siya kay Colton. Mula sa perpektong hugis ng panga, magandang pangangatawan, magulong buhok, lakas ng dating at gwapong mukha, kahit sino'y mapapanganga, katulad niya ngayon. Napanganga siya at ilang beses na napalunok. Mabilis binilik niya ang atensyon sa TV nang maramdaman ang paglingon nito. Nakangiti siya habang nakatingin sa TV, pero wala naman talagang atensyon niya roon. Nakangiti siya dahil nasulyapan niya ito nang di siya nahuhuli. Grabe, kung di lang talaga niya kilala ang sarili, iisipin niya na may saltik na siya sa utak.
Biruin mo, titingin tapos iiwas ng mabilis, tapos saka ngingiti. Grabe na talaga siya. Lumipas ang ilang sandali, tumingin ulit siya kay Colton. Muntik na siyang malaglag sa kinauupuan na makitang nakatingin to sa kanya. Bakit nakatingin ka? Kunwari sabi niya. Isinandal ni Colton ang isang braso sa armrest ng sofa at maingay sa labing nagsalita. Ikaw, bakit nakatingin ka? Hindi siya nakapagsalita. Ilang beses napakurap habang nakatingin lamang dito. Lalong napangisi si Colton. Wala namang masamang tumingin sa akin, Pam. Pero sana wag mo rin akong pagbawalan at titigan ka. Namula siya dahil sa sinabi nito. Ibig bang sabihin nito ay alam nito ang pagnakaw niya ng tingin dito? Ako? Tumitingin sa'yo. Hoy Colton, wag kang ang feeling dyan. Bakit naman kita titingnan, no? Tanggi niya. At bakit naman siya aamin, di ba? Siyempre, walang aminan to. Inismera niya ito at muling ibinalik ang mata sa TV. Tila nanigas siya sa kinauupuan nang maramdaman ng paglapat ni Colton nang upo sa mismong tabi niya. Nanlalaki ang matang nilingon niya ito. Umusod ka nga doon, tabi niya. Malakas na mura ni Colton at nagmamadaling tumayo. Umalis sa tabi niya na may takot sa mukha. Tumaas ang kilay niya at sinundan ng tingin ang tinitingnan ni Colton. May butiki sa sofa kung saan nakaupo si Colton kanina. Pam, bugawin mo nga yung butiki. Napatigil siya ng tawa pero hindi nagtagal, tuluyan na nga siya natawa. Si Colton Montelibano, kilala na walang kinatatakutan. Takot pala sa isang butiki? Pam naman! Pulang-pula sa pagkapahiyang mukha ni Colton. Nakahawak na siya sa tiyan niya dahil kakatawa. Akala niya tumabi to sa kanya dahil gusto siyang katabi. Yun pala dahil lang sa isang butiki. Mas lalo siyang natawa nang mabilis itong naitaas ang isang paa nang gumapang butiki malapit dito. Ang laki-laki ng katawan pero takot sa isang maliit na butiki. Maluhalohang tumingin siya sa nakasimangot na mukha nito. Jeez, Pam, you should not laugh when someone is scared. That's a bad habit. Maanghang na sabi nito. Tumatawa pa rin at tumango siya. Natatawa na naman siya. Susubukan ko. Pinahid niyang luha sa mata dahil sa kakatawa. Natigilan na mapansing nakaupo na si Colton sa tabi niya. Di lang nakaupo kundi nakadikit ng husto sa kanya. Teka, kailan naman kaya ito naupo? Hindi niya kasi matandaan na umupo sa tabi niya. Dahil nasa gilid siya ng sofa, wala siyang mausuran. Kaya naman ramdam na ramdam niya ang mainit na balat nito habang nakadikit sa kanya. Di niya alam kung tatayo ba siya o pauusurin na lamang ito. Wala din namang lumalabas sa salita sa labi niya. Lumunok siya, nagangat ng tingin dito. Katulad niya, mahinang sinampal niya ang sarili. Akala ko ba, Denise, lalabanan mong tukso? Mabutit nagring ang phone niya. Si Zoren. Bumaga muna siya ng hangin bago sinagot ang tawag nito. Hello? Halos hindi niya maibuka ang labi. Sa buong pag-uusap nila ni Zoren, wala siyang makapang excitement. Sana lang hindi iyon ang napansin ng binata. I love you, Denise, and I miss you. Ani Zoren sa kanya bago ibinaba ang tawag. Nangihina na umupo siya. Muntik na siyang madala kanina. Di man lang niya naisip ang mararamdaman ni Zoren. Mahina niyang iniuntog sa pinto ang ulo. Ang tanga mo, Denise. Hindi dapat siya magpadala. Yun ang palagi niya dapat itatatak sa isipan niya dahil oras sa magpadala siya, hindi lang siya ang masasaktan. Naging si Zoren na walang ginawa kundi ang mahalin siya at masasaktan din.